Hi guys, what's up and welcome to my safe space. And for today's video guys, ngayon ay parang get ready with me practice edition, parang ganon. And at the same time, habang ginagawa natin tong makeup look na to is pag-uusapan natin yung mga first impressions natin with my K-pop idols na nakita ko na in person. So let's check it out. So sabi nila mag-start daw sa primer. Okay, o diba? Hindi ko pa nabubuksan. Yung gagamitin natin na primer is yung O2O. So, tingnan natin. O2O makeup primer. Yan. Taray, diba? Hindi naman ako marunong makeup. Pero dahil pumunta ako ng concert, nanood akong video, parang na-inspire lang ako na, ay, gawa nga rin ako ng makeup na na video. Ganito siya. Hindi ko alam, tama na ba yung ganito karami? Tingnan natin kung anong mangyayari. Amoy chemical, ano ba to? Anyway guys, ayun na nga. Kasi ang pinaka main goal ko talaga dito sa video na to is pag-usapan natin yung mga nakita ko na members or ng mga K-pop group, diba? Habang nag-makeup ako, yun ang pag-uusapan natin. Yan, teka lang. Parang kulang pa, or tama na ba yun? Anyway, kwento ko lang nga, yun nga. Yung pinakauna kasi guys na naging K-pop stan talaga ako is yung BTS. Ikwento ko muna sa inyo kung paano ba ako napunta sa K-pop. Kasi, dati nang nag-work ako, lagi may mga nagpapatugtog ng BTS din sa workplace ko. Tapos lagi nila pinapatugtog yung yung pattern na dance practice. Pag nakikita ko yun, sabi ko, ay, ang cute naman eh itong mga to. Pero, hindi ako nababaliw. Kasi parang ako, ang feminine masyado. As in, parang sobrang feminine naman itong mga to. Parang, bakit gusto ng mga tao? Parang ganon. Kasi ako, nung time na yun, ang hilig ko is yung mga guys na parang medyo macho. Tapos medyo malalaki katawan. Ganon yung parang gusto kong guys. Or mga ideal guys ko nung time na yun. So, wala lang, kiber, diba? Tapos guys, nung nagkaroon ng Grammys, napanood ko si Olivia Rodrigo, may kasama siyang Asian na pogi. So, pagtingin ko, ay, si V pala yun ng BTS. So, sa kanya nag-start. Okay, so sa kanya nag-start. So, BTS nagsimula lahat. Una, hinanap ko lang Kim Taeyong, ganyan. So, di lumabas na Kim Taeyong, tapos nakita ko BTS, di puro BTS. So, na-addict ako sa BTS. So, after that, doon na nag-start na parang wala na. Na-addict na ako. Multi-stan na ako guys. As in lahat na ng groups. Parang, okay pala. Maganda pala sa K-pop community. Wait lang, hindi na ako nag-makeup. So, hindi na nga. Na-addict na ako sa BTS. Tapos, sobrang ka-addikan ko sa BTS. Kasi diba nasa peak na sila ng success nila ng Butter. Anyway, ganting itsura ng loob niya. Ganyan. Ayan. Tapos, sabi ko, imposible na mag-concert sila dito. Kasi nandun pa sila sa peak. So, anong nangyari? Di syempre, kakanood ko ng mga content nila. So, si YouTube nagsasuggest. So, nakikita ko yung mga interview kay Bang Chan, tsaka kay Felix, which is sa Stray Kids. Sabi ko, ay, ang galing naman nila, marunong sila mag-English. Sabi ko ganon. Sakto, nung time na yun guys, merong parang ina-offer yung bench fan meet, na pagbibili ka ng mga gamit from bench, may libre kang ticket sa Stray Kids. Since nakikita ko nga sila nakikita ko sila sa YouTube, sabi ko, sige nga, subukan ko nga for the experience lang na maranasan ko na makanood talaga ng K-pop. Okay. So, yun na. Doon nagsimula. Makikita nyo guys, ililink ko dito sa taas yan. Ililink ko sa taas kung ano yung vlog ko na yun, yung sa Stray Kids Bench Fan Meet. Yun yung first ever ko na concert or parang related sa K-pop na event na pinuntahan. Wait lang, ikakabit ko muna to. So, ganito yung tsura niya guys. Isa-swatch ko muna siya sa kamay. Ayan. Feeling ko medyo maitim. Oh man! Maitim ata sa akin. Mali. So, sabi nila, sa mga nakikita ko, pag cushion daw, lagay mo dyan, tapos lagay mo dito yung excess. Tapos, huwag ka na mag-start sa pinakasimula. Dito daw sa mga gilid. So, try natin.
Parang wala naman nangyayari. Unang tingin ko pa lang, kasi ang parang una ko napansin, si Felix, kasi diba, yung sa God's Menu, sobrang talo ng boses niya, diba? Sobrang sexy. So, pagdating din sa event, parang siya talaga yung nilulook forward ko. So, nung unang kita ko sa kanya, sabi ko, ay, yung payat pala ni Felix. Guys, walang filter to, as in, yun talaga yung naisip ko. Ang payat pala ni Felix. Tapos, nung inaaral ko kasi sila nung, sabi ko, si Chan, gusto ko na talaga si Chan kasi syempre, siya magaling siya mag-English. Sabi ko, hala, napaka-pogi naman pala neto ni Chan sa totoong buhay. Di na, si Felix, tingin ko, pogi siya, pero payat for me. Tapos si Chan, siya yung talagang nag-stand out sa akin. Tapos, si Han, nung time na yun, may pimple. So, sabi ko, oh my God, rin sila, parang normal na tao, na tipong nagkakaroon din sila ng mga flaws kagaya natin. Pinaka nag-stand out sa akin na talagang nagulat ako, guys, si Changbin. As in, guys, as in. Kasi, pag tinignan mo kasi sa internet, diba, si Changbin, parang, less yung nakukuha na hype, diba, sa mga tao, parang ganon. Pero guys, pag sa in person pala, as in, sobrang macho niya, as in, sobrang muscular, ibang-iba yung dating niya talaga sa totoong buhay. Seryoso, parang kung isa kang Stray Kids fan, talagang i-look forward mo yung pagkikita ninyo ni Changbin in person, kasi sobrang, girl, yummy! Tapos, sige, si IN, yan, si IN, no, first time ko siya nakita, sobrang cute, as in, parang, typical na na parang sasabihin mo na, parang ganon, ang cute, ganyan. Tapos, si Yunjin, isa pa yan, napakagwapo. Tapos, ang nakakatuwa kasi si kay Yunjin, pag nasa stage siya, parang may sarili siyang mundo, alam mo yun, parang, sige, sayo siya, sige, landi siya dito, parang ganon. So, nakakatuwa siya panoorin. Tapos, yung si Lino, nung time na sa bench fan meet, medyo tahimik lang siya. Pero, pogi, as in. Tapos, eto pa, isa pa na talagang nareg ako, is si Sungmin. Kasi si Sungmin, pag tinila mo, diba, pogi naman siya, pero guys, pag sa totoong buhay, parang, ibang level yung, niya, yung aura niya. Parang, alam mo yung parang meron kang crush sa school, na sikat na varsity player, or alam mo yun, yung mga sikat sa school, parang ganun yung vibe ni Sungmin pag nakita mo in person. Anyway, tingnan natin. Parang okay na tong makeup ko. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba kasi mas nagdadaldal ako, diba? Okay, so yung next naman muna natin, bago ako magdaldal sa mga idol, diba? Is, kilay? Hindi ako marunong magkilay, pero sige. Ang gamit ko is yung, taray, diba? YOU. Yan, hindi ko alam kung nakikita nyo, di ba? Parang timang, hindi ko alam. Anyway, tignan natin. Hindi ako marunong makeup, pero ganito yung ginagawa nila. Ayan, okay na siguro yan. Ganyan, okay na yan. Ang next naman na nakita ko ng mga idol is, syempre, baliw na baliw ako dito, guys. Si Suga, si August D. Ang boga, di ba? So, yung sa in-person, si Suga, siya palang yung nakikita ko sa BTS. In-person si Suga, guys. Sobrang puti. As in, yung kutis niya, parang ang pino-pino, ganyan. Tapos parang, di ba, parang kunikwenta sa, or parang niloloko sila sa, sa internet, or sa mga YouTube, ganyan, sa mga videos na maliit siya. Diba? Yun yung sinasabi. Pero sa totoong buhay, guys, hindi naman siya ganun kaliit. Tapos, pag tinignan mo, diba, parang sa internet, parang ang payat-payat niya. Hindi naman pala talaga siya totoong payat din sa totoong buhay. Tapos, ang pinaka napansin ko kay Suga, yung aura niya, guys, yung aura niya pala in person, parang sasampalin ka niya ng pagkalalaki. As in, ganun level. Suga talagang pack. Pogi. Yung stage presence niya, lalo na pag kumakanta, alam mo na live talaga yung ginagawa niya. Nagdaldala naman ako. So, eto, nakikita ko ginagawa nila dito daw yan. Parang contour. So, sige, try natin.
Nakikita ko lang, dyan nila nilalagay. So, gagayahin lang natin. Pati dito. Tapos, konti dito. Hindi ko alam tama ba itong ginawa ko. Tapos, magba-blush tayo. Yan. Detail. Ganito yung swatch niya. Ayan. Anyway, dito ko daw ilalagay yan, sabi nila. Yan. Sa cheeks. Yan. Simple makeup lang kasi hindi naman makeup tutorial. At hindi ko rin alam kung tama itong pinag-gawa ko. Okay. Ayan. Tapos, next, after ko makita si Suga, ang next na napanood ko is Stray Kids ulit. Huh? Ay, tama ba? January? Di, baliktad. Teka, magbe-blend na tayo. Sobrang interactive nila. As in, parang, yun ang gusto ko sa kanila as a group. Alam mo yung tipong, di ba manonood ka as a fan? Parang kasama ka talaga sa kanila. Yung parang feeling mo close kayo. Kasi ang kulit-kulit nila. Tapos, ang dami-dami talaga nangyayari. As in, ang kulit-kulit nila sa stage. May sarili-sarili silang mundo. Kaya dapat, pagka ganon, malawak yung mata mo. Kasi, hindi mo makikita lahat ng ganap. Magugulat ka na lang, ay may nangyari palang ganito nung concert. Parang ganon. Ang lagi kong napapansin nung time naman na yon is si Yoonji. Pero ang bias ko si Chan ha. Pero nung time ng concert, si Yoonjin, kasi siya yung nasa pwesto namin lagi. Tapos, ang napapansin ko sa kanya guys, as in, sobrang landi niya. Alam mo yung talagang gigilingan ka talaga niya. Kahit na ang titignan mo yung iba, mapapatingin ka sa kanya kasi talagang gigilingan ka niya. So, yun. Ang saya guys na Stray Kids na concert. Tapos, sobrang sulit lagi ng setlist nila. Tapos, nung time na yun guys, kumanta pa si Chan ng Tagalog. Which is yung Ikaw. Kaya, sobrang memorable talaga sa akin ng Stray Kids. Kumbaga parang, hindi na ako nakawala sa kanilang power. Parang ano. Tapos, yung next ko na napanood, after ni Suga, nanood naman ako ng AAA. Tapos guys, masabi ko lang side note, alam kong hindi kayo pa pang SB19, pero sasabihin ko rin sa inyo, yung SB19 guys, ang lakas ng impact talaga in person. Kumbaga, yung live nila, kayang-kaya makipagsabayan sa international market. No joke, December yon AAA. Yung next naman, na napanood ko, is yung 17. Ito naman guys, tong 17, kilala ko na sila. Kilala ko na si Mingyu, tsaka si Minghao. Kasi sila yung parang nag-stand out sa akin nung una nang hindi ko pa sila kilala. Pero nung tumagal, ang talagang nagpaano sa akin na, sige, gusto kong manood ng 17, is si Joshua. Sabi ko, hala, ang pogi naman ito. Sabi ko gano'n. Tapos, di pumunta na ako ng concert. Hindi pa ako super duper fan. Pero, kilala ko na sila lahat nung pumunta ako ng concert. Ang pinaka nag-stand out sa akin, no mismong concert, na tipong hindi ko naman pinapansin before, is si Vernon, tsaka si Woono. Sabi ko, ay, grabe. Sabi ko ganun. Kasi ang bias ko nga, diba, sabi ko si Joshua tsaka si Mingyu. Pero no, in person, sabi ko, grabe si Woono. As in, ang pogi talaga, guys. Tapos, si Vernon, yung appeal niya, yung kulit niya, nakakatawa pag live. Ang lakas ng appeal ni Vernon, promise. Tapos si Mingyu, syempre, alam nyo naman, maganda yung katawan, pogi. Pogi talaga. Pogi talaga, makulit talaga. Tapos, si Minghao, nung yun, I don't understand, but I love you. Bebe! Sobrang perfect. Eto, isa pa pala. Si June. Si June, mukha siyang anime. Para sa akin. Mukha siyang anime, mukha siyang prinsipe, mukha siyang galing talaga sa comic book. Makikita niyo naman guys, yung reaction ko nung mismong concert na hindi ko ina-expect na, ay, ganito pala talaga sa itsura. What a sexy surprise. Sa itsura, sa personal, ganyan. Tapos si Woozi, maputi rin siya. Tapos, ang appeal niya sa akin is, lalaking lalaki din siya. Ganun yung dating niya sa akin.
Wala nun si Jonghan, wala rin nun si Chol. Sino pa nga ba? Si Hoshi. Si Hoshi, sobrang kulit niya. As in, puro hurang hey. Tapos, ang nakakatuwa kasi kay Hoshi, marunong siyang mambuhay ng crowd. So, na mismong concert, hindi, parang walang boring moments. Malamang daw. Hindi talaga promise. Tapos nung time ko kasi tuwang-tuwa rin ako kasi day 2 ako nanood. So nandun na si Song Kwan. Nung first day kasi masakit yung tiyan niya. Pero nung second day, guys, yung energy ni Song Kwan sobrang taas. Ang kulit niya, nakakatuwa. Tapos, ano pa ba? Si Dino. Si Dino, napakagaling niya talaga sumayaw. Promise. Pag in person, tapos siya kasi malapit, may selfie nga kami, kung tutuusin, siya yung malapit sa akin eh. Talagang pinapansin niya yung mga tao sa kanya. Yung katabi ko kasi meron siyang banner, tapos specifically kay Dino. So nakakatuwa kasi napansin ni Dino talaga. So, yun, nakakatuwa. Sino pa ba? Si DK. Ang kulit ni DK, pero ang macho niya. Yan tayo, yung mga napapansin ko, no? Hindi, ang kulit niya, pero ang macho niya. Tapos, ang napansin ko kasi kay DK talaga, sobrang stable. As in, actually si DK, isa siya sa mga unang bias ko, bukod kay Joshua. Parang sabi ko nga vocal line ako eh, parang gano'n. Pero nung nag-concert, parang napunta ako sa rap line. Parang, oh my God. Yeah, anyway. Next naman is, sa eyeshadow, ito yung gagamitin kong palette. Tapos, sa Niye, yung brand niya. So, sa Shopee ko lang ito binili. Ang ilalagay ko is itong pinaka-light sa taas. Kasi gusto ko yung parang light lang. So, hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Tapos, yung next na napanood ko after na 17 is yung Rise. Ang nakakatuwa sa Rise, guys, ang una ko napansin talaga yung music. As in, yung music nila, walang tapon. So, naghanap ako, sabi ko, sino kayang pwede kong maging bias dito sa Rise? Ganyan. So, may, sa may bench din. So, sabi ko, yung pogi ni Wonbin. Sabi ko, so, sabi ko sa sarili ko, sige, si Wonbin na lang gagawin kong bias. Pero guys, nung mismong concert, ang pinaka nag-stand out sa akin, si Shotaro. Guys, seryoso. As in, sabi ko, hala, ang bata-bata. Sabi ko, ang bata-bata nila. Pero sobrang mahal na mahal ko na sila. Parang ganun yung nangyari sa akin. Pinaka nabibilib ako is kung paano sila sumayaw. Kasi ang hirap-hirap ng choreo nila, guys. Lalo na yung sa Siren. Grabe. Parang pag tinignan mo, to think na ganun yung choreo, tapos tuloy-tuloy na kumakanta sila, tapos ang daming footwork, ganyan, pero ang stable pa rin. Sabi ko, hala, ang galing naman ng mga batang to. Kakaiba yung, parang yung skills nila sa sayaw, parang pantay-pantay, talagang synchronized talaga, walang umaangat, walang bumababa, pero ang pinakanapansin ko, yung linis, crisp, clean, sharp yung moves, yung Rise, ganun sila. So, yung next naman na nakita ko after ng Rise is Stray Kids ulit. And ito nga yung gusto ko kasing sabihin. Nag-iba eh. Parang nag-mature sila lahat. Ito na, version 2 nung nakita ko ulit yung Stray Kids. Si Changbin, ganun pa rin, sobrang macho. And yung stage niya, yung ultra, yun yung favorite part ko ng concert. Ultra. Si Bang Chan, yung stage niya, sobrang sexy. Sobrang lumaki rin yung katawan niya. Baliw na baliw ako kay Bang Chan. As in, parang feeling ko ngayon nangungulila ako sa kanya. Ganun level. Kaya nga ako gumawa ng vlog para lang may mapag-usapan ako na, oh my God, Bang Chan. Ganyan. Pinaka-bias wrecker ko netong gabing to is si Han Jisung. Guys, ang ganda ng itinihan ng mismong concert. Sobrang stable. Ang ganda ng stage niya. Ang ganda ng kanta niya. Parang makikita mo sa stage niya na parang siya nag-light up. Hindi na ako nag-makeup, diba? Para siya nag-light up. As in, ang saya-saya niyang panoorin. Ang saya-saya niyang tao. Makikita mo na super happy siya no mismong concert. Si IN, sobrang hot. Kung nung unang beses nakita ko siya, sobrang cute niya. Ngayon, ang hot niya. Hindi na siya baby bread. As in. Tapos,
Si Lino, pogi pa rin, syempre. Pero ngayon, mas tahimik siya kasi may sakit siya. So, pogi pa rin, pero sana, ngumiti siya ng mas madami. Si Yoonjin. Si Yoonjin, diba sinasabi ko, nung unang beses, para may sarili siyang mundo. Tapos, ang landi-landi, giling ng giling. Ganun pa rin siya ngayon, guys. Pero, ang laki ng katawan. Pero, nagulat ako. As in, hindi ko ina-expect na, laki na ng katawan ni Yoonjin. Kasi dati payat siya. Pero ngayon, makikita mo yung cut ng muscle. Lalo na nung pumunta siya dito. Naka-jersey siya. Tapos, swerte ng mga stay sa VIP. As in, lumapit siya. Tapos, hinawakan yung kamay niya. Yung mga gano'n. She's a crazy psycho host beast and I don't know. Siyempre, si Sungmin, ganun pa rin. Ang pogi pa din, di ba? Nagbago ba? Parang hindi. Ganun pa rin yung aura niya. Pero, nag-mature ng konti. In fairness, yung stage naman ni Sungmin, ang nagustuhan ko naman doon is parang ang magical. Ano pa ba? Si Felix. Yan, punta ulit tayo kay Felix. Last to. Kasi sa kanya nagsimula, di ba? Si Felix, guys, nung mismong concert, makikita mo ang masayahin niya. Tapos parang nag-glow up siya kasi parang sobrang ganda. Actually, yung gusto kong term, sobrang ganda ng mukha. As in, nakita ko na siya nun. Tapos sabi ko, diba, ang payat. Pero yung ngayon, hindi na siya masyadong payat, guys. Lumaki rin siya. Pero yung glow up ng face niya, parang ang ganda, ang gwapo, parang ethereal. Yun talaga yung tamang term, ethereal. Hindi na ako natapos mag-makeup. Hindi na tayo sa kabilang side. A few moments later. Hey guys, and this is the final look netong aking pinag-practicean. So, tinan ninyo, makakain naman, di ba? Lang guys, so kung nag-enjoy kayo na tumambay at maki-chismis or maki-chika sa akin dito kahit na wala naman talagang topic or kung ano na lang yung pinagagawa natin, just like and subscribe, and kung meron kayong mga gustong ikwento or gusto niyo rin i-share about sa mga first impressions niyo about sa mga idol, just comment down below. So yun lang guys, thank you for watching, bye bye!